Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Bagyong Emong naglandfall na sa Agno, Pangasinan. Mayor Baste Duterte may kondisyong magpa-drug test muna si PBBM at mga inihalal na opisyal bago ang boxing match nila ni PNP Chief Torre. 121 million pesos na halaga ng peking Apple products na sabat sa Parañaque. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tumama na sa kalupaan ng Agno, Pangasinan ng Bagyong Emong pasado alas 10 kagabi, July 24. Makikita sa mga video na kuha ng mga apektadong residente ang pagtama ng malakas at nakabibinging hangin na may kasamang walang tigil na pag-ulan sa Pangasinan. Ang Bagyong Emong ang itinuturing na pinakamalakas na tropical cyclone na tumama sa probinsya sa loob ng 16 na taon. Taglay ng bagyo ang hangin aabot sa 120 km per hour at pagbugsong aabot sa 165 km per hour. Mula kagabi ay nakataas ang signal number 4 sa ilang lugar sa La Union, Ilocos Sur at Pangasinan, habang signal number 3 naman sa ilang bahagi ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union at gitnang bahagi ng Pangasinan. Tatahakin ng bagyo ang mabundok na bahagi ng Hilagang Luzon hanggang sa makabalik ito sa karagatan ng Babuyan Channel ngayong umaga. Samantala, suspendido na rin ang pasok sa lahat ng antas sa Metro Manila, buong Ilocos Region at sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw, July 25, dahil sa epekto ng Bagyong Emong, Dante at Habagat. Sumagot na si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte sa pagkasa ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa hamon nitong suntukan. Sa isang video statement, nagpahayag rin ito ng sarili niyang kondisyon para lumahok ito sa charity boxing match na kondisyon naman ni Torre. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Walang problema. Noon pa may makailang beses nang hiniling ng mga Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim ito sa hair follicle drug test. Kahapon naman ang ipinakita ni Torre sa media ang kanyang paghahanda sa boxing match nila ni Duterte na nakatakda umanong gawin sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila sa Linggo. Nasabat ng CIDG ang 121.4 million pesos na halaga ng umano'y peking Apple products sa buy-bust operation sa Barangay Tambo, Parañaque City noong isang linggo. Arestado ang dalawang suspect na sina Krisa at Charles habang nagbebenta ng mga hindi lisensyadong Apple gadgets at accessories. Kabilang sa nasamsam ay Apple Watches, AirPods, MagSafe chargers, Beats Solo headphones at isang iPhone 16. Walang NTC clearance o DTI registration ang mga produkto, paglabag sa Consumer Act of the Philippines o Republic Act 7394 at NTC regulations. Ayon kay CIDG Chief Brigadier General Romeo Macapaz, patuloy ang investigasyon upang matukoy kung may mas malawak pang sindikato. Hinikayat din niya ang publiko na magsumbong ng iligal na kalakalan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.